Ito po Ayan po, PNP updates natin. PNP nets national most wanted ex-leader of dismantled guerrilla front with 100K reward. Ayan po 100,000 ang na-dismantled po at nahuli po na long case murder reached a decisive turn on Monday afternoon as the Philippine National Police under the leadership of General Nartates close in on a national level most wanted individual. Hulaan nyo kung saan to. Sa Davao! Aray ko. Kita nyo naman po yung most wanted talaga po nandyan sa mga Davao. Anak ka ng... Grabe, no? Ano po ibig sabihin yan? Walang kwenta po talaga yung mayor na addict dyan. Aray ko. Sa Davao na naman po ito, isang most wanted. Nakaraan po sa Davao po, may nahuli po maraming shabu-shabu. Teka lang, bigyan ko lang kayo example. Baka sabihin ng mga DDS, gumagawa na naman ako ng kwento. Natatandaan nyo yung mga leader ng Pogo, nahuli ng kapulisan at NBI, patakasan tatakas sa Davao. Yung leader ng Parmali, yung Malaysian tsaka India, saan tumakas? Sa Davao. Silaw, yung sa Parmali rin, Silaw, sa nahuli, sa Davao. Aray ko. Kaya pusang inaka, Baste Duterte, magtrabaho ka, hindi ka puro supa. Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Magtrabaho ka, Baste. Hindi nakakahiya na yung Davao. Tapos pasok yan sa Pilipinas na pinakadelikadong lugar. Dahil dumura ka lang, baha. Anak ka ng po. Pero nyo yun? Dumura ka lang, baha. Aray ko. Kaya congratulations po sa ating kapulisan dahil po sa paghuli diyan sa sa isang most wanted dito po sa Davao City. Oy ma'am Ma'am Melinda Perez, maraming salamat po. Maraming salamat po Ma'am Melinda Perez. Ayan, thank you. Ayan po, kaya nakakatawa na lang po ang mga pinagsasabi. Ano bang pinatupag? Ano ba inaatupag ni Basti Duterte dito po sa panunungkulan niya? Ito po, pakita po natin. Ito po ang nangyari dito po sa ayan po ang nangyari, tingnan niyo. Ayan po. Ayan po talagang putik pamamanhikan po pala yun, kaya nagpunta yung spokesperson ng China. Aray ko. Namanhikan po pala ang spokesperson ng China, kaya pumunta dyan sa Davao. Aray ko. Panoorin po natin ang pamamanhikan ni Ambassador ng China kay Barbie Duterte. Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Panoorin nyo. Uy! Ay! Baklang-bakla! 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 Ay! Ay, tontuwa! Ay, tontuwa si bakla! Ay! Baklang-bakla! Ay! Naku, landi mo, girl! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Ay! Landi mo, girl! Yan po pala yung behind the scene na hindi natin nakikita. Ayan, subo. Ay!
Ay, baklang-bakla. Ayan po ang inaasikaso ni Baste. Puro kalandian at puro kabaklaan. Oh, kaya po nagkalat sa Davao, ha? Kaya po nagkalat sa Davao ang kahayupan. Kaya po nagkalat sa Davao ang mga kasamaan. Dahil wala pong ginawa si Baste kundi sumubo ng etits. Aray ko. Diba? Walang ginawa po si Baste kundi sumubo ng etits. Kung ano-anong etits ang pinaggagawa. Namanikan pala. Ha? Namanikan po pala itong ambassador ng China. Grabe, kadiri. Aray ko. Landi mo, Baste. Pakalandi mo, leche ka. Anak ka ng po. Okay, dumako na po tayo dito. Ito na naman po tayo. Ito po, nahuli po si Toby Chanko sa lantarang kasinungalingan. Aray ko naman, oh. Sabi ang sabi ni Saldico doon sa Oh. video niya, Oh, dinideliver niya kay Martin Romualdez. oh, eto na. Sir Toby, pinakamalinis to eh. Alam nyo, pare-pareha sila eh, no? Si Sir Toby Chanko po, ang nabotas po, isa sa pinaka maraming pondong nilaan po nung 2025. Pinakamarami. Pasok siya sa top 5 eh. Oh. Ngayon, syempre, kailangan siya din po ang pinakamaingay. Aray ko. Diba? Siya po ang pinakamaingay. Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Doon ko to ilalagay. Anak ka ng po. Diba? Oh, diretso. Na sinasabi ni Martin Romualdez, nakahati si Presidente. Yun yung sinasabi ni Saldico. Sandali lang ha. Isi-share ko lang pala to. Baka mawala ng sound to. Sandali lang po ha. Share ko lang. Share. Medyo baguhan tayo. Baka wala pong ano eh. Wala pong share natin. Share. Share. Stop. Share screen. Yan. Share. Yan. Okay. Tapos, yan. Okay. Game. Sabi ang sabi ni Saldico doon sa video niya, dinideliver niya kay Martin Romualdez na sinasabi ni Martin Romualdez, nakahati si Presidente. Yun yung sinasabi ni Saldico. He never said in his video na he delivered directly to the President. So hanggang kay Martin Romualdez. Kasi yung huli Okay. Ayaw pa ha. Ayaw pa rin talagang aminin ni Toby Chanko na DDS siya. Okay. That's good. Okay. yung sinabi niya, yung huling video, natatandaan ko yun, ang sinabi niya, dinala niya sa 30 Tamarin, di ba? Ito pag-meeting sa amin ni Speaker Martin, si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Nagkokontrahan na sila eh. Nagkokontrahan po si Chanko tsaka si Saldico. Ang sabi ni Chanko hanggang kay Martin lang. Ang sabi ni Saldico hanggang kay BBM 1 billion. Ano ba talaga? Aray ko. Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz. Sinungaling. Sinungaling po. Alam nyo, yan po ang kailangan natin. Maging maingat po tayo, Sir Toby. Paggagawa. Sinungaling Like sugar on my Paggagawa po tayo ng kwento, di ba?
Pag gagawa po tayo ng kwento, kailangan po accurate, nadudugtong natin. 'Di ba? Nadudugtong po natin. Ang sa inyo po, ang sa inyo dinideliver kay Martin Romualdez, ang kay Martin Romualdez, hindi kay kay BBM. Ito naman po kay Saldico, 1 billion daw kay BBM. Ano ba talaga totoo? Saan tayo Saan ba talaga tayo? 'Di ba? Nilalansin niyo yung mga tao eh. 'Di ba? Nilalansin niyo yung mga tao. Kawawa naman yung mga taong bayan. Kaya kami po hindi kami napapagod dito magbigay ng katotohanan sa inyo. Nire-react natin. Wala po kaming script dito. Kung ano yung nasa video, binibigyan natin reaksyon. Pinagtatagpi-tagpi natin ang mga sitwasyon, ng mga salita nila. Kasi kawawa naman po yung mga tao eh. Sobrang kawawa naman po yung mga tao sa ginagawa nyo, Sir Toby. Di ba? Tapos gusto mo pang mag-witness. Mag-witness ka. Sa tingin mo, ang tagal nyo ng congressman, tinasabi nyo. Sa tingin nyo ba, tama yung hearsay, yung wala kang concrete evidence? Narinig mo lang? Tapos ipipilit mo mag-witness ka sa impeachment ni BBM? My God. Aray ko. Nung mga una, napapansin nyo walang kinalaman ng Pangulo dito, imposible may kinalaman ng Pangulo. Ngayon, bumabaligtad ka na, lumalapit na eh. Lumalapit na, unti-unti. Ayaw mo pa direktahin na pinagtatanggol mo na sila Saldico. Ayaw mo pa direktahin na pinagtatanggol mo na si Chis Escudero. Ayaw mo pa direktahin pinagtatanggol mo na si Sara Duterte. Gawin mo na, doon din naman ang punte. Aray ko. Diba? Doon din naman ang punte. Ngayon, dumako na po tayo dito kay, eto na po, magtatago na po magtatago na po ang matapang, magtatago na po. Magta-travel po sa 168 days magta-travel. Ano? Ano ba yun? Tanga-tanga ka? Eto na ba, huwag nyo naintindihin yan, pusang inang niya mga troll na yan, leche. Akala ko ba pro-government ka, ba't pinagtatanggol mo? Tanga mga Duterte mo! Aray ko. King-ina mo ka? Hindi ko na pagtatanggol yung mga Duterte nyo, tang-inin nyo. O yan, nakatikim ka ngayon. O. Dilaan mo yung betlog! Aray ko. Okay. Dito na tayo, May hearing po. Magsasagawa po ng hearing si Ridon. Ngayon si Libisti po, nagsusumbong na kay Mami. Mami, what can I do? Aray ko. Mommy, what can I do? Ridon is haunting me. Drink your milk, son. Aray ko. Yun daw sabi. Don't worry, son. Drink your milk and place good morning towel at your back. Anak ka ng po. Naiiyi na po si Lipeste at magtatakasan po ang gagawing hearing. Tatakasan po ang gagawing hearing ng Congress. Ganyan po ba yung nyo? Yung mga DDS savior? Ang savior ng mga DDS, tatakas? Ba't ganun mga savior nyo tumatakas? Kung talagang matapang ka, harapin mo dito. Kung saan ang gera mo, harapin mo mga tanga. Tatakas na yung nyo, dinudiyos nyong si Lipeste. Tignan nyo po ang ginawa. Matindi pa po. Matindi pa saan? Matindi pa sa ERC. Matindi pa sa Meralco, nahuli ng ERC. Pakinggan nyo. Kung pinagmumulta ng Department of Energy ng 24 billion pesos ang Solar Philippines, kumpanyang itinatag ni Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa hindi pagtupad sa kontrata.
maaari namang imbestigahan ng Energy Regulatory Commission ang sister company nitong Solar para sa Bayan Corporation o SPBC. Oh. Ito'y dahil naningil umano nang aabot sa 18 Ito po yung SPBC, Solar para sa Bayan, para po sa mga mahihirap na katulad natin, mabigyan po ng murang kuryente. Pero si Lepesti po, naningil po ng 18 pesos per kilowatt hour. Aray ko. Pusang ina, imbis po mapababa ang ating singil dyan sa Mindoro, abay dumoble, tumiple. Per kilowatt hour po yun. My God, oh. pesos per kilowatt hour ang SPBC sa Paluan Occidental Mindoro noong 2020 kahit hindi aprobado ng ERC. Oh, yan po ha. Hoy, Sir Manuel Jose, maraming salamat po. Kapag magtataas ka po ng singil ng kuryente, kapag po ikaw ay gagawa ng pagtaas, dadaan ka po sa ERC. Ano po ba yung ERC? Energy Regulatory Commission. In this ERC, they are authorized, okay? They are authorized to approve if you want to upgrade or make an additional to the kilowatt hour, especially Meralco and other companies that is supplying energy in our country. Aray ko. Okay? Mama Irene Santiago, thank you. But, Your Honor, Mr. Chair, Leviste didn't consult the ERC. He decided on its own. That is not good. Okay? That is illegal, Your Honor. Okay? Everything you decide to increase, decrease, you gonna go on to the ERC, Energy Regulatory Commission, the department that handles the price and approve if it is good. Okay? Mortal sin yan para sa isang regulated entity na ikaw ay maningil nang hindi mo man lang hingin yung approval ng regulator mo. Oh, mortal sin, kawalangyaan, swapang. Ha? Hindi po siya pumunta sa energy at nagkonsulta sa Energy Regulatory Commission. Nagdesisyon ng sarili, talipandas. Okay, tama po ba yun? Doon pa lang po, bawal na. Dahil pinasbay niya ang Energy Regulatory Commission. Tandaan po natin, pag may prangkisa ka sa gobyerno, kapag may proyekto ka sa gobyerno, dumadaan ka sa SOP, Standard Operating Procedure ng government. Diba? Kung magtatanim ka ng palay, kung mag-aano ka ng palay, dadaan ka sa Department of Agriculture. Kung mag-aano ka ng bagong imbensyon, dadaan ka sa Department of Science and Technology. Ganyan po yan. Ngayon, dito po, mag-aano ka ng solar, mag-aano ka ng kuryente, ano man yan, coal, solar, wind, pupunta ka sa Energy Regulatory Commission para if ever gagawin mong negosyo. Dahil sila po ang magpapataw ng karapat-dapat na presyo. Pero si Lepeste po ay talagang napeste rito. Nagdesisyon siya na sumingil ng 18 per kilowatt hour. Napakalaki po nun. Pakinggan pa natin. Maliban sa labag umano ito sa panuntunan ng ERC, nakasaad din sa prangkisa ng SPBC na dapat rasunable ang singil nito na aprobado dapat ng ERC. Kita mo? Mismo sa dokumento, mismo sa kontrata po ng gobyerno, ng Kongreso, dyan sa Solar Philippines, bawal kang magdesisyon. Okay? Dadaan ka sa ERC because that is SOP, like I said a while ago. This is a standard operating procedure.
Okay? You must comply. You must obey. And you must pursue. But in this case, Your Honor, Mr. Chair, Mr. Lepeste decided on himself. So this is another foul on Mr. Lepeste's part, Your Honor. And in this case, he will travel. Susunod din dapat ang SPBC sa anumang ipinapatupad na regulasyon ng Department of Energy at ng ERC. Oh, Ang pangako noon ng kumpanya ni Leviste nang mag-apply ito ng prangkisa sa Kongreso ay maghahati dito ng mura at malinis na kuryente. naghahatid daw po siya ng mura. Kaya pala mapapamura ka. Pusang ina ang taas ng kuryente ko. Pusang ina 26,000 Lepeste. Tingnan nyo. Naramdaman nyo na yung hugot ko noon. 26,000 ang kuryente ko. Oh. Yan ang hugot ko. Diretso. Mga malalayong komunidad. Pero sa sulat ng Occidental Mindoro Electric Cooperative sa ERC noong 2020, ipinunto nitong hindi na nga natupad ang pangako ni Leviste na 3 pesos per kilowatt hour na singil, naging mas mahal pa sa singil ng kanilang kooperatiba na 8 pesos per kilowatt hour. Kita nyo po 3 pesos per kilowatt hour. Naging 8 pesos, tas naging 18. What the fuck? Ayan ba yung hayop na bayani ng mga DDS? Sukdulan ang kasakiman sa salapi. Ano po to mga kababayan ko? Eto ba ang kinakampihan nyo? Isang bata na sumobra sa gatas. Stupid. Ha? Promil, magpaliwalag ka! Kaming mga laki sa matitino, mahuhusay, magaling mag-analisa, pero yung mga lumaki sa promil, bakit ganyan? So, meron siyang pananagutan sa aming mga panuntunan. Siyempre, meron din na pananagutan niya doon sa provision mismo ng franchise law dahil siya ay lumabag doon nga. Patay ka! Ayaw kasi aminin ni Lepeste na siya po, si Lepeste po nagbabayad na ngayon ng multa sa prangkisa niyang 70 million. Inamin niya sa interview, ba't ka nagbabayad kung malinis ka? Kayo po ba magbabayad kayo kung malinis kayo? Never, Your Honor. We will not pay any amount dues there because I am clean. I do my job well. I did my prangkisa well. What the fuck? Kung siya nga ay mapatutunayang nag-operate, naningil ng singil na hindi dumaan sa pag-aproba ng ERC. Oh! Walang diretsong sagot si Leviste Wala na na naman sagot kasi magtatago na po. Lilipad siya ng 168 days sa iba't ibang bansa para hindi po, para iwasan po ang hearing. Iiwasan po ang hearing. Pero kala niya maiiwasan. Umalis ka, Lepeste, at tignan mo mangyayari sa'yo. Magkakaroon ka ng warrant of arrest. Kailangan po yung mga panahon na ngayon, suportahan natin ang Pangulo. Ubusin natin ang kasamaan. namin ang pahayag kaugnay ng Oo paniningil nga, 19 countries for 168 days. What the? fuck? kahit walang approved rates mula sa ERC. Pero sabi niya sa umpisa, palugi ang singil nilang 8 to 11.85 pesos per kilowatt hour habang hinihintay na ma-issue ang implementing rules and regulations. Tignan mo po umamin din siya. Umamin din po siya, palugi na 8 pesos, hindi ganon. Oh, greedy. Oh,
Wala pang binibigay sa kanya ang ERC. Siya nagdesisyon. Akala niya ganun yung kalakaran. Aray ko. Oh. Palugi daw. Palugi. O IRR ng prangkisa na magpapagulong ng kanilang full operation para magmura ang singil. Pero dahil walang na-isyong IRR, kinailangan na nilang magtaas ng singil para mabawi ang kanilang gastos. Matapos ang ilang taong paghihintay sa IRR, tuluyan na raw nilang isinara ang planta. 500 million pesos daw ang lugi nila. Kita mo ha, sinarado niya daw dahil hindi na-approve yung IRR. Sinungaling po. Bakit sinungaling? Pakinggan nyo, kasinungalingan. Pero punto ng ERC, sa Section 21 ng prangkisang ipinagkaloob sa kumpanya ni Leviste, hindi kailangan ng IRR para sa mga plantang nag-o-operate na bago makakuha ng prangkisa. Kita nyo? Dahilan na naman. Hindi ka na kailangan ng IRR kapag nag-ooperate ka na. Oh, yari ka na naman. Ay, Mami Chris Rose, thank you. Sige na, para ganahan ka pang mag-spoken dollar. No, you cannot say that because I am really, I am really used to it in speaking in my international foreign languages. Okay? Because in this situation, Lepeste is literally denying that he did not committed any mistakes in the government or in ERC. But the ERC said, no. You committed because if you really operated, you do not need any IRR. Stupid. Okay. So, what is the conclusion here? The conclusion is Lepeste, peste the Filipino people, including me. I have a bill of 26,000, mother, father, for a month. And now, I am really happy because I am feeling that justice is served to this kind of people. Because my Meralco really EJK. Okay? You feel me? My Meralco is like EJK. Extrajudicial kilowatt! Talaga. Guo 出席习近平。 Ang galing, no? Ang galing mo. Ang galing mo talaga. Naisingit mo pa yung EJK. Extrajudicial kilowatt. Talino mo talaga eh. Talino mo, hayop ka. Diba? Na EJK po ako eh. 26,000 for a month, sumunod 31,000. Ngayon ko lang nararamdaman yung hustisya. Hindi ko na kailangan yung pera. Ang kailangan ko na ngayon, mga kababayan, ang kailangan ko na po ngayon ay hustisya. Dahil ako ay minsan nalapastangan ng mga kagaya nito na ang turing sa atin ay mga langgam lamang sa ilalim ng paanan habang sila ay nagkakadarapa sa mga pilak at salapi. Aray ko. Diretso! Kailangan lang ng IRR para sa mga bagong lugar na seserbisyohan ng kumpanya. Oh, Yung mga lugar naman na kung saan nag-ooperate ka na bago ka pa nabigyan ng prangkisa, ito ay dapat mong ituloy din. At hindi kakailanganin yung IRR para dito. Pero kakailanganin na humingi ka ng pahintulot sa komisyon kung ano yung dapat mo lang isingil. Para sa GMA, ayan po ha. Ayan po si Lepeste. Namamaalam na at magtatago na. Hindi ka makakatago sa ustisya, Lepeste. Dahil
eto pong darating na week, simula na po ng hearing ni Lepeste. Yun po ang tataguan niya. Ang hearing po dyan sa Solar Philippines. Magkakaroon po ng investigasyon ng Kongreso. Bakit ka alis? Akala ko ba matapang ka? Ha? De facto, impacto, martial law ka pa. Hindi ba naman bobo to? Ha? Ha? Kung di ka ba naman bobo, anong impacto martial law? Eh, nagpapaalam ka nga ngayon umalis. Kung may martial law, hindi ka makakaalis. Impacto. Ha? Kung may martial law, hindi makakapunta yung mga DDS mo mag-file ng impeachment. Impacto. Aray ko. Impacto. Ang sabihin mo lang, magtatago ka na. Dahil, buking-buking na ang pagnanakaw nyo sa taong bayan. Ha? Solar ng bayan para sa mababang kuryente. Tapos bigla mong iiwanan. Pagpaprioritize mo yung Meralco kasi nandun ang pera, nandun ang salapi, nandun ang pilak. Samantalang ating mga mamamayan, naghihintay sa sa Mindoro, sa iba't ibang probinsya dahil ipinangako mo sa betlog ng tatay mong si Digong na pamamagitan ng solar, bababa ang kuryente. Yung pala, ginawa mo lang, tuntungan ang gobyerno. Ginawa mong tugtungan na para bang hagdanan. Ginamit mo ang kontrata ng mga gobyerno para ipagmalaki mo sa mga pribadong kumpanya. Na ikaw, si Leandro Lepeste, may hawak ng kontrata ng gobyerno sa 25 taon, mapagkakatiwalaan, maisusupply ang inyong kailangan. Kaya ano pa kailangan gawin, Meralco? Kunin nyo na, Leandro Lepeste, para sa solar ng bayan. Kapag mali, pinagtatanggol nila. Kapag tama, sinisira nila. Si Fiona huwag daw makakanti. Buhusan ng asin na mga bulati. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang luga, DDS talagang kangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong. DDS utak luga, DDS tangga-tangga, DDS utak luga, DDS tangga-tangga. Kapag mali, pinagtatanggol nila. Kapag tama, sinisira nila. Si Fiona wag makakantig. Buhusan ng asin na mga bulate. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga, DDS utak luga, DDS tanga-tanga. Kapag mali, pinagtatanggol nila. Kapag tama, sinisira nila. Si Fiona wag makakanti. Buhusan ng asin na mga bulate. Bunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong, DDS talagang luga, DDS talagang tangga, DDS kadiring
tunggo. Tunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 DDS, utak yuga, ugo, DDS, tanga-tanga, gapong, DDS, utak yuga, aro, DDS, tanga-tanga, DDS, utak yuga, ugo, DDS, tanga-tanga, gapong, DDS, utak yuga, aro, DDS, tanga-tanga, DDS, utak yugo, 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 DDS, tanga-tanga, DDS, tanga-tanga, DDS, utak ruga, DDS, tanga-tanga, DDS, utak ruga, DDS, DDS, tanga-tanga, DDS, DDS, utak ruga, DDS, tanga-tanga, 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 kapag mali pinatatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona wagdak makakanti, buhusan nagasin ng gabulate. Una sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang noga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS tuminila tumbo, DDS talagang noga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS tuminila tumbo. Salot naman sa mga luga, wala argumento nga timawa. Peke mga kwento, mga bobo, nakikinig sa tayat ang bobo. Salot naman sa mga luga, wala argumento nga timawa. Peke mga kwento, mga bobo, nakikinig sa DDS, utak lunga, DDS, utang-atanga, DDS, utak lunga, DDS, utang-atanga, DDS, utak lunga, DDS, utang-atanga, DDS, utak lunga, DDS, tamadanga. Kapag mali pinatatanggol nila, kapag tama sinisira nila. Si Fiona wagdov makakanti, buhusan ng asin ng mga bulate. Puhunas sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 garapon. DDS talagang duga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS tumidila tumbo, DDS talagang duga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS tumidila tumbo. Salot tiban sa hanggang luga, walang argumento nga timawa. Peke mga kwento, mga bobo, nakikunig sa tayat ang gongo. Salot tiban sa hanggang luga, walang argumento nga timawa. Peke mga kwento, mga bobo, nakikunig sa tayat ang gongo. Una sa rehas garapon, lahi ni Satanas garapon. Bilanggong karton, garapon, 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 DDS talagang nuga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong, DDS talagang nuga, DDS talagang tangga, DDS kadiring ulupong, DDS dumidila tumbong.